Kaugnay nito, live din po nating mga kapanayam. Ang kinatawa naman mula po sa Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group, ang isa po sa mga nanguna sa Oplan Greyhound dito sa Quezon City Jail. Makakasama po natin si Police Senior Superintendent Manolo Ozaita, ang Deputy Director ng PNP AIDG. Sir, magandang hapon po. Welcome sa Q1. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig. Yes, sir. Naitanong ko na po ito sa BJMP kanina. Ngayon, sa PNP po, ano at ilan ang nakuha at nasamsam nyo po sa Operation Greyhound dito po partikular sa Quezon City Jail? Opo, ito ang listahan. Okay, go ahead, sir. Take your time. Na-memorize, Kaninang madaling araw po mga kapuso, inilunsad ng PNP, katuwang ng Philippine Drug Enforcement Agency, yung pong tinatawag na Operation Greyhound dito po sa Quezon City Jail. Sabayan po yan at pati ho doon sa Manila City Jail. At kapiling nga po natin ngayon ang Deputy Director mismo ng PNP AIDG para diretso ho mula sa kanila manggaling yung impormasyon mula po dito sa isinagawa nilang sabayang operasyon sa magkabilang City Jail. Sir, alamin lang po namin ilan-ilan at ano-ano po yung nakuha nating kontrabando dito po sa Quezon City Jail. Ito po, sa dinami-dami ng inmates dito sa Quezon City Jail, meron kami mga nakuhang drug paraphernalia. Apo. Particularly shabu. Okay. 10 pieces ng disposable lighters, 18 pieces ng aluminum foil strips, 1 piece improvised burner, 13 pieces small heat shield, yung maliliit na traces ng shabu kasi nagamit na. Apo. At 3 improvised glass tutor. Ito yung parang pang ihip or pang singhot nila. Okay. Tutor. Okay. At 2 pieces small elongated transparent plastic bag na may traces din ng white crystalline substance na nagsususpetsa tayo na shabu ito. Sa intelligence information, sir, ng PNP, papaano ho na ipapasok yung mga kontrabandong gayang yan dito po sa Quezon City Jail? Maraming pamamaraan yung preso at yun yung inaalam natin. So usually, dalaw yun. Okay. Sa dalaw. So kung ma-check natin na gusto yung dalaw, malilimit natin pagpasok ng kontrabando. Opo. Yung angulo, sir, na posibleng may sabwatan sa pagitan ng mga personnel ng BJMP at itong mga dalaw, meron na rin ho ba kayong ganoong iniimbestiga ang angulo? Wala pa kaming ganoong information. Opo. So kung meron man, posible kasama sila sa makakasuhan sa mga possession itong drugs and drug paraphernalia. Sir, baka pwede nyo ilarawan yung mismong operation na isinagawa ninyo kanina. Yan ho, punong-puno ng mga preso at overpopulated nga. Ika nga nila, ano ho yung nahirapang mga bahagi ho ng operasyon na kanina ho nadama ninyo, sir? Nako, napakahirap po kasi hindi natin pwede pagsama-samahin sa labas yung mga preso. Magkakaroon ng riot dyan. So, may mga gangs dyan sa loob, pa isa-isang gang. For example, yung Batang City Jail Gang, una muna namin pinalabas. Okay. Sumunod yung Kamando. Sumunod yung... At congested yung jail. Okay. Wala tayong paglalagyan. So habang sinisearch, nasa labas sila na nakukontain, isa-isa yung kubol kung tawagin dun sa loob. Kubol, yun yung quarters ng mga preso. Ano po ang assessment ng PNP sa Operation Greyhound, sir? Medyo successful because of this tinatawag nating whole of government approach. Sabi ni Yusik Nubera kanina ng Department of Interior Local Government na nandyan din alas 4 pa ng umaga kanina, sabi niya ito yung magandang operations kasi lahat ng agencies gumagalaw laban dito sa droga. Okay. So nandun yung PDEA, specifically yung K9 nila, yung mga aso na nag-sniff ng mga drugs. Nandun yung of course ang grupo namin, the Anti-Illegal Drugs Group of the PNP na under kay Senior Superintendent Garjola. Nandun yung of course yung tinap namin yung Public Safety Battalion ng NCR Police Office. Opo. At of course with the cooperation ng Bureau of Jail Management and Penology personnel. Okay. Dep, kung sakali po na mapatunayan ng PNP na meron pong kasabwat itong mga inmate para ho makapasok yung mga kontrabando sa loob ng City Jail, ano po karapatang parusa para naman doon sa kanilang mga kasabwat? Opo, papail lang po natin ng karampatang kaso or charges. Section 11 ng
ng 9165 or the Dangerous Drugs Act or Section 15, that is selling, Aha. or possession and use. Aha. Section 11, yun yung possession. Aha. Meron ho ba kayong mga impormasyon pa, sir? O meron pa kayong schedule pa na maaari? Ito'y tuloy-tuloy ho, itong Operation Greyhound. Tama po ba? Tuloy-tuloy po ito para malansag yung sindikato dyan kung meron man sa loob Aha. na tungkol sa ano. At isa ito sa mga adhikain ng PNP na maging zero, maging drug-free tayo. Opo. Sasamantalahin ko na po itong pagkakataon na ito dahil meron nang naglabas ang mga impormasyon noon na ang nagmamaniobra po ng illegal drug trade, yung ilan dito ho sa Kamaynilaan, ay galing ho dyan sa mga city jail na yan. At ano ho, ang balak ng PNP, AIDG ho, kayo ho ang tasking nyo ho ito, Opo, may mga informants po tayo. Hindi naman natin sila maano kasi wala naman talagang droga dyan sa loob kung walang magpapasok. Ah, yes. Okay. But ang nakikita namin dito, in totality, pinapasok ito for their use. Walang Okay. bentahan dyan sa loob. Okay. Oh, pero kung may bentahan, yung mga mastermind o mga utak nito, doon tumatawag. At ang droga ay pinapakuha din sa labas. At doon din yung salinan ng kamay. Aha. Tsaka para hong nakakapag-operate sila ng libre, sir, dahil paano pa ho sila uli? Nasa loob na sila ng kulungan. Opo, kaya isa sa mga kontrabando dyan sa loob, aside from the deadly weapons, yung cellphone. Okay. Dapat wala silang cellphone, kaya kinupiska din po natin yon. Opo. Hindi ko po naitanong, sir, yabol ko lang, Deputy. Doon po sa sa NBP, sa Nobilibid Prison, marami hong signal jammer na nakuha. Dito ho ba may na-recover kayong mga signal jammer? Negative po. Ah, Negative. okay. Pero mga Okay. cellphone kasi, yung guards mismo, pag nakakuha ng cellphone, binababad na nila sa tubig yon para hindi na magamit. Okay. Mga kapuso, ang Deputy Director ng PNP AIDG, si Senior Superintendent Manolo Ozaita, sir. Maraming salamat po. Magandang hapon.